Yahoo! Hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready ng matulog. And of course, welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Sabado at meron na naman tayong birthday celebrant for today. Siyempre, yan ang ating bro, Rolando Ignacio Official. Ayun po, at ngayon po ay araw ng kanyang kapanganakan. Happy birthday sa iyo, bro Rolando. Of course, from your Kulitan family. And sa inyong buong family po dyan, sa inyo ni Ate Marian at sa inyong dalawang anak at apo, ay have a good day at enjoy the rest of the day. Yan po, at tayo po ay babalik po sa ating lecture. By the way po, ako magpapasalamat po sa lahat ng mga nag-support kahapon po sa aking premiere promotion hosting po sa Team Puyaters. Ayun, salamat po sa mga umakyat. Of course, sa Brother Opoyoyo. Thank you so much. Sa lahat po ng mga sumama po sa akin, lahat po na nag-premiere sa ating team, covers ng ating bro RMG Bernard and ang Beshi Elsa, asawa ng mekaniko, at sa buong admin po ng Team Puyaters. Ayun po. So, proceed po tayo sa ating topic for today. Siyempre, ang topic natin, siguro last part na ito, or hindi pa naman last part, pero nag-discuss po tayo about minerals. So, summary of trace minerals na po tayo. So, ano po yung mga trace minerals? Okay, so iron. Sinong familiar po sa iron or Fe? Kanyang chemical symbol po are Fe or Fe. So, ang iron po ay matatagpuan po sa hemoglobin. Okay, nandyan po yung hemoglobin sa ating red blood cells at matatagpuan din po sa ating myoglobin. So, myoglobin natin sa muscles naman po, ng muscle cells naman po yan. So, dalawa po ang lugar na matatagpuan natin yung iron, sa hemoglobin at myoglobin. Alright, so ito po ay super vital. Kailangan po ito para ito po kasi ang nagdadala ng oxygen sa sirkulasyon sa ating red blood cells at sa ating muscle cells. Alright, so ano mga pagkain na very rich in iron, mga masters and mga ka-G? Atay or liver, karne or meat, itlog or egg, or yung pula, yung yellow or pula na part ng egg, which is the egg yolks, nuts, or ito ay matatagpuan din sa mga enriched or whole grains. So meron dyan mga grains na binebenta na pero enriched na po siya, kumbaga fortified. Pero kasi kung may mga mabibili tayo mga bigas na fortified with vitamins and minerals. So meron silang nilalagay po diyan. So yung mga bigas na yan or anong klaseng mga pagkain yan ay hindi na pwedeng hugasan yan, diretso na yan prepare. Kung halimbawa, yung bigas na fortified with iron or fortified with vitamin something, ganyan, ay diretso na po yan, nalagyan na ng tubig yan at yun ang iyong lulutuin. Kasi pag ginugasan mo yan, sayang po ang fortification niya. Right? So, beans, ayun, very rich in iron din po yan. Peas and lentils. Sa mga hindi nakakilala ng lentils, parang mga munggo yan. Pero I think wala yan sa Pilipinas or meron. Hindi ko lang alam, basta lentils. Alright, so ang second naman na trace mineral is iodine or iodine. Okay, familiar po kayo sa iodine, di ba? Noon po, kapanahonan po noon, ewan ko kung naabutan nyo, pero merong sa Pilipinas kasi ay nilagyan po nila ng iodine or iodine ang salt or ang asin. So, tinatawag po nilang iodized salt. Yan, so part of the thyroid hormone. So, sa ating thyroid hormone, kailangan po may iodine or may iodine. So, kailangan po siya ng thyroxine or ng triiodothyronine at ang thyroxine. Okay, so saan po makikita po ang iodine or iodine? Sa mga seafoods o syempre sa iodized salt kasi yung salt ay linagyan na ng iodine. Yan. So, yun po, di ba? Very important po siya sa health ng ating thyroid.
Ayan. So, selenium. Sino familiar sa selenium naman, mga masters? Selenium po. Ayun, no, gumagalaw po siya. So, selenium acts as an antioxidant. So, act as an antioxidant po siya. So, ibig sabihin, nag-avoid po siya ng oxidation process, which is very crucial po para sa cancer prevention at pagiging healthy ng ating immune system. So, ito po ang grains. Ang common po siya sa grains, found sa mga sources like grains, meat, poultry, fish, dairy products. Okay, parang pare-pareho lang naman sila, no? Parang yung sources po ng mga minerals. Okay, grains, meats, poultry, fish, dairy products. O, di ba? Alright, so selenium po yan. Very important din po yan para sa ating immune system. So, zinc, or chemical symbol of Zn, okay, part of important enzyme system. So, importante po siya sa metabolism ng ating katawan, ang zinc na yan, found in the hormone insulin. So, sa insulin po ay meron pong zinc dyan. Okay? So, very important din po ang zinc para kasi marami din siyang purpose yung zinc. So, sa gana sa pagkain, importante din yung zinc, ECG natin, no? Aside sa gana sa pagkain, it also serves as helps with the sexual appetite or aphrodisiac, no? 'Di ba? Ginagamit din po 'yan para po parang libido. Minsan yung zinc, kulang ka sa zinc, ayan, ay binibigyan ka, wala kang gana sa romansa, 'di ba? Alright, so ano po yung mga ano pa, ang sources po ng zinc, syempre meat, seafoods, ayun po, very common po yan. Mataas po ang zinc ng talaba or mga seafoods. Okay? So, maganda po kasi, di ba, palaging kumakain ng talaba, super, super ganado po sila when it comes sa, ganun. Di ba? O, kumain na kayo ng talaba dyan. Alright, chromium. Meat, seafoods, and whole grains. Okay? So, chromium, or chemical symbol of Cr, okay, helps the body use insulin. So, with the help of chromium po, ay magiging, magagamit po ng katawan natin yung insulin. Okay, so mas importante din yung chromium sa ating katawan. So, ayun lang po yung kanya explanation dito at hindi na ako nag-research ng mas malalim para makamove on tayo sa next topic. So, meron po ang sources as liver, brewers, yeast, okay, and grains, whole grains, nuts, and cheeses. Chromium po yan. And then may copper or Cu or sa Y, copper po, part of many enzymes. So, halos lahat ng mga enzymes natin or may mga bahagi po na made up of copper. Okay? So, examples ng mga copper? Beans, peas, lentils, grains, nuts, seeds, and organ meats. At tandaan po natin na ang ating mga microelements po ay they have to be in small amounts po sa katawan natin. Toxic po ito sila pag madami na. Okay? So, fluoride. Ayun, very common naman ang fluoride, mga masters. Dahil alam natin yung fluoride ay nilalagay po yan sa toothpaste. It's part of the teeth. Diba? Part of teeth and bones. Helps prevent cavities in teeth. So, the fluoride makes the teeth cavity-free or it helps avoid cavities. That's why po dito sa Amerika, ang tubig po dito sa United States, ay dinagyan po nila ng fluoride. Yun, so, pero too much fluoride can also cause another problem. So that's why microelements needs to be regulated and they have to be in small amounts only. Fluorinated drinking water, yun, dito sa amin is fluorinated po yung water dito. Okay? And then fish and tea, yan, present po siya dyan. Alright, so yun po yung ating topic sa araw na to. Mga masters and mga ka-G, meron tayong problema. Late ako nag-upload kasi, ayun, kanina pa ito, naka-upload ng video na ito. Hindi pala ito, gumawa ako ng bago. Kasi, nung time po na mag-play, ay tiningnan ko po, ay 39 minutes pala ang video
na-save ko. Kasi, nung nagre-record po ako, naka-slow-mo pala. Ayun, mga masters and mga ka-G, paumanhin po at na-late po tayo. Supposed to be, nag-play na tayo kanina pa. And nag-re-upload pa ako at umuwi talaga ako sa bahay para gumawa ng bagong video. Kasi, nakita ko talaga 39 minutes po ang videos ng aking na-upload na episode for today. Hindi naman pwedeng 39 minutes. So, umuwi talaga ako. Alright mga masters and mga ka-G, ayun po, ako yung nagpapasalamat ulit sa inyong full love and support. Siyempre sa ating Team Puyaters, sa Team Gapangan, and sa Team One Love, sa inyong walang sawang suporta. At siyempre sa iba't ibang mga teams dyan, ang Team Love and Care ni Ma'am Tess Umblas at saka yung mga kasamahan niya. And of course, ang Team Lintec, of course, si Lintec. At sa iba't ibang mga teams dyan, maraming salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa at sa inyong tunay na love and support. And bukas po, alas 11 ng umaga, Masterworm na naman po ang inyong host, ang inyong lingkod para sa ating 78th Bahay Kulitan Premier Marathon. Meron tayong 4 na host. Ako for 11 to 4 p.m. and then 4 to 6 Yams OFW Vlogs and 6 to 8 Rowena Milares TV and 8 to 10 ang aking Beshi Murrow Estani Vlogs. And syempre every Sunday, Tuesday and Thursday po sa Premier Marathon po ng Bahay Kulitan at every Monday, Wednesday and Friday naman po sa Team Puyaters. Ayan po mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Umulit talaga ako ng pag-video. Ayun, at na-late po tayo, pasensya na, at maraming salamat sa inyong paghintay. Again, this is your one and only Master Worm and G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana. God is great. Yahoo!